Sa gabi ng aking ika-65 na kaarawan, ang sarili kong anak na si Teresa ay tumawa sa telepono. Sinabihan niya ako na hindi na daw ako itinuturing na pamilya sa bahay na yon. Ang sakit, ang hiya. Ang anak na pinalaki ko, ginawa akong tila isang kasambahay na walang halaga sa sarili kong buhay. Walang utang na loob. Sa loob ng 3 taon, ako ang nagpakasakit bilang ilaw ng tahanan. Linggo-linggo, nagpapadala ako ng 12,000 para sa kanilang luho. Nagtiis ako. Nag-iisa ako sa madilim kong bahay, samantalang sila ay walang pakialam sa akin. Ngunit hindi nila alam, may lihim na yaman ang aking namayapa na asawa. May mga ari-arian at titulo na hindi nila kailanman nakita. Akala nila ay isa lamang akong matandang lola na madaling apak-apakan. Nagkakamali sila. Ngayong gabi, babawiin ko ang aking dangal. Kanselado na ang lahat ng tulong. Bagong silid, bagong mga susi. Babawiin ko ang lahat ng sa akin at mag-iiwan ako ng isang leksyon na hindi nila makakalimutan. Kung naranasan mo na rin ang mabaliwala ng sarili mong pamilya, i-like at i-share mo ang video na ito. Mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Kwentuhan mo ako ng iyong kwento. Duoy jai labokuk noin chong juk, chia theo jung tien trin tam li, dien bien logic vagyutron ventin tanhahe, kich tintu kau chuyen gok kuang guayme. Kabanata 1. Ang malamig na kaarawan at ang masakit na katotohanan, 65 anyos na ako ngayong gabi. Isang mahalagang yugto sa buhay ng isang ina, ng isang lola. Sa ating mga Pilipino, ang mga ganitong araw ay dapat na puno ng tawanan, ng salo-salo, at ng ingay ng pamilya. Mula pa hapon, nakahanda na ang lahat sa mesa. Nagsaing ako ng masarap na kanin. Nagluto ako ng paborito nilang adobo. Yung malapot ang sabaw at amoy na amoy ang bawang. Naghanda rin ako ng kaunting pansit para sa mahabang buhay at may munting palamig sa freezer. Hindi ko kailangan ng mamahaling regalo. Ang gusto ko lang naman ay makasama sila sa aking kaarawan. Subalit, sumapit na ang 8:00 ng gabi. Tahimik pa rin ang bahay. Ang pagkain sa mesa, malamig na. Ang kandila sa maliit kong cake, hindi pa rin natitipuhan. Umupo ako sa lumang rocking chair sa sala. Tumingin ako sa dingding kung saan nakabitin ang larawan ng aking pumanaw na asawa. 29,000 piso. 30,000 piso linggo-linggo. Linggo-linggo sa loob ng 3 taon. Tuwing Lunes ng umaga, pumupunta ako sa remittance center. Iniisip ko kasi, kailangan nila ng tulong. Mahirap ang buhay ngayon. Gusto kong maging mabuting ina. Gusto kong makatulong sa pagpapalaki ng aking mga apo. Bawas muna sa sarili kong gamot. Bawas muna sa sarili kong pagkain. Basta para sa kanila. Dahil ang pamilya ay pamilya, di ba? Hawak ko ang aking lumang telepono. Matagal kong pinagmasdan ang pangalan ni David sa screen. Nag-aalangan ako. Baka busy sila? Baka traffic lang sa kalsada? Alam mo naman ang traffic dito sa atin, napakabigat. Pumikit ako ng madiin. Pindot, tumawag ako. Nakatatlong ring bago may sumagot. Nay, boses ni David. Pero hindi ito ang boses ng isang anak na nasasabik na batiin ang kanyang ina. Mabilis ang kanyang paghinga. Galit. Inis. Iyon ang nararamdaman ko sa kanyang boses. David, anak, mahina kong sabi. Nandito na ang pagkain. Lumalamig na ang adobo. Pupunta ba kayo ni Sarah? Narinig ko ang isang malalim na buntong hininga sa kabilang linya. Isang buntong hininga na para bang napakabigat kong pasanin sa kanyang buhay. Nay, sinabi ko na sa inyo noong isang araw. Diba? Sabi niya. Mabilis ang kanyang pananalita. Walang lambing. May iba kaming lakad ngayon. May party ang pamilya ni Sarah. Hindi kami makakapunta. Napatigil ako. Natulala ako sa dilim ng sala. Pero David, nanginginig ang boses ko. Kaarawan ko ngayon. 65 na ang nanay mo. Nagluto ako. Nay, pakiusap naman. Sigaw niya sa telepono. Boses na nakakapagpadurog ng puso ng isang ina. Huwag niyo naman kaming obligahin. Busy kami. May narinig akong boses sa likod niya. Boses ni Sarah. Mahina, pero malinaw. May sinasabi siya kay David. Pagkatapos noon, bumalik ang boses ng anak ko.
Mas malamig pa kaysa sa ulam na nasa aking mesa. Nay, sabi ni David, sinabi na rin lang naman ni Sarah, sabihin ko na sa inyo ang totoo. Tumigil ang mundo ko, napatigil pati ang pagtibok ng puso ko. Sinabi ni Sarah, hindi ka na namin itinuturing na pamilya. Pamilya. Inulit ko ang salitang iyon sa aking isip. Pamilya, isang napakabigat na salita. Isang salitang bumasag sa akin ng gabing iyon. Ano? Ano ang ibig mong sabihin, David? Tanong ko. Halos walang boses na lumalabas sa aking bibig. Hindi ka na namin kasama sa mga plano namin, Nay. Mabilis niyang sagot. May sarili na kaming buhay. Pakiusap, huwag mo na kaming gambalain. Sige na. Tuot, tuot, tuot. Ibinaba niya ang telepono. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng tahimik na bahay. Ang tunog ng electric fan lang ang naririnig ko. Tumingin ako sa mesa, ang pansit, ang adobo, ang kanin. Lahat ng iyon ay inihanda ko ng may pagmamahal. Hindi na pala kami pamilya. Iyon ang sabi niya. Iyon ang sabi ng sarili kong anak. Ang batang pinalaki ko sa aking mga bisig. Ang batang inalagaan ko tuwing may sakit. Ang anak na binibigyan ko ng 30,000 piso linggo-linggo. PHP 30,000. Mula sa aking maliit na ipon, mula sa pondo ng aking pensyon. Inisip ko ang mga araw na nagtipid ako. Ang mga araw na panatag ang loob ko dahil akala ko nakatutulong ako sa aking anak. Akala ko napapalapit ako sa kanila. Akala ko pinahahalagahan nila ang sakripisyo ng isang matanda. Mali pala ako. Napakamali ko. Para sa kanila, ako ay isang abala na lamang. Isang matandang wala ng silbi. Isang taong hindi na bahagi ng kanilang tahanan. Umayos ako ng upo sa lumang rocking chair. Tumingala ako sa kisame at hinayaan kong pumatak ang aking mga luha. Malamig ang hangin ng gabi, pero mas malamig ang katotohanang natanggap ko sa aking ika-65 kaarawan. Kumuha ako ng maliit na plato. Kumuha ako ng kaunting kanin at kaunting adobo. Kumain ako ng mag-isa sa dilim. Bawat subo ay may kasamang pait. Bawat nguya ay may kasamang sakit. Ngunit habang kumakain ako sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na unti-unting nagbago sa loob ko. Ang sakit ay naging linaw. Sa loob ng 3 taon, nagbulag-bulagan ako. Inisip ko na ang pagbibigay ng pera ang paraan para mahalin nila ako. Inisip ko na ang sakripisyo ang magpapanatili sa amin bilang isang pamilya. Ngayong gabi, gising na ako. Tumingin ako sa telepono sa aking mesa. Bukas na bukas. Pagpatak ng Lunes. Hindi na ako pupunta sa remittance center. Ang 30,000 piso na iyon ay mananatili na sa akin. Kung hindi na nila ako itinuturing na pamilya, oras na rin para matuto akong pahalagahan ang sarili ko. Isang masakit na regalo sa aking kaarawan, ngunit ito na siguro ang pinakamahalagang aral sa aking buhay. Kabanata 2, ang pagputol sa linya at ang tahimik na pagpapahinga. Nakatayo ako sa gitna ng kusina, tahimik, sobrang tahimik. Sa ibabaw ng hapagkainan, nakalatag pa rin ang mga pagkaing inihanda ko. May adobo, may sinigang na hipon, at may bagong lutong kanin. Mga paborito ng pamilya ko, ngunit walang kumain. Umalis sila nang hindi man lang humarap. Umalis sila nang walang salita. Doon, sa gitna ng malamig na kusina, may isang bagay na malinaw kong na-realize. Isang katotohanang matagal ko nang itinatanggi. Ang mga anak ko ay pumupunta lamang kapag may kailangan. Ang aking presence, ang aking pagmamahal, at ang aking oras ay parang isang subscription na binabayaran ko buwan-buwan para lang makasama sila. At sa gabing iyon, nagdesisyon ako. Hihinto na ako. Dahan-dahan kong nilagay ang mga pagkain sa mga lalagyan. Isa-isa. Walang galit sa aking puso, ngunit may kaunting sakit. Pinalamig ko ang mga ito at inilagay sa refrigerator. Pagkatapos, naglakad ako patungo sa aking maliit na mesa kung saan nakapatong ang aking laptop. Binuksan ko ang screen. Ang liwanag nito ay sumalamin sa aking mga mata. Pumasok ako sa aking online banking account. Naroon ang automatic transfer na nakaset linggo-linggo, 30,000 piso. 30,000 bawat linggo. Ipinapadala ko ito kay David at sa kanyang asawa upang makatulong sa kanilang mga gastusin. Iniisip ko noon, obligasyon ko ito bilang ina.
Iniisip ko, ito ang paraan para hindi sila mahirapan. Ngunit ngayon, tinitigan ko ang button na iyon. Cancel. I-cancel ang automatic transfer. Ilinagay ko ang aking daliri sa mouse. Nagdalawang isip ako ng ilang segundo at pinindot ko ito. Nawala ang schedule. Tumigil ang padala. Hindi pa ako tumigil doon. Binuksan ko ang account ng aming family phone plan. Ako ang nagbabayad ng 2 postpaid line para sa kanila. Buwan-buwan, walang mafe-fail, pumapasok ang bayad mula sa aking pensyon at konting ipon. In-access ko ang settings. Pinindot ko ang disconnect. Putol. Putol na ang linya. At huli, ang mga streaming account, Netflix, HBO, at iba pa. Lahat ng iyon ay nakalink sa aking card. Isa-isa kong pinalitan ang mga password. Bawat letra, pinalitan ko. Bawat numero, binago ko. Pagkatapos ng lahat, isinara ko ang laptop. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa loob ng bahay ay parang gumaan. Parang may mabigat na bakas na nawala sa aking mga balikat. Tumingin ako sa orasan sa dingding. Lumipas ang 40 minuto. 40 minuto ng tahimik na gabi. At biglang, tumunog ang landline. Kring, kring. Ang tunog ay gumising sa katahimikan ng bahay. Tumingin ako sa screen ng telepono. Si David. Hindi ko ginagalaw ang telepono. Hinayaan ko lang itong tumunog. Sa pangatlong ring, sumagot ang answering machine. Narinig ko ang boses ng aking anak mula sa speaker. Ngunit hindi ito ang boses ng isang anak na nag-aalala sa kanyang ina. Ito ay boses ng isang taong galit at natataranta. "Ma, anong nangyayari?" sigaw niya sa kabilang linya. "Bakit walang signal ang mga cellphone namin? At bakit nag-error ang bank account ko? Ma, sumagot ka!" Nakinig lang ako, walang galaw, walang kaba. Dati, kapag nagtaas siya ng boses, mabilis akong nag-aalala. Mabilis akong naghahabol ng paliwanag. Baka nagkamali ako, baka nagkulang ako. Ngunit ngayon, habang nakikinig ako sa kanyang galit, naramdaman ko lang ang isang bagay. Pagod. Naisip ko ang salitang iyon sa aking isip. Pagod. Sobrang pagod na ako. Hindi dahil sa hindi ko sila mahal. Mahal ko sila. Ngunit ang pagmamahal ba ay nangangahulugang kailangang ubusin ko ang aking sarili? Ang pagmamahal ba ay ang pagbibigay ng lahat habang sila ay nakatayo lang at tumatanggap? "Ma, pinalitan mo ba ang mga password?" Patuloy ang boses ni David mula sa machine. "Hindi kami makapanood. At ang pera para sa grocery ngayong linggo, bakit wala pa?" Grocery, telepono, Netflix. Iyon pala ang dahilan kung bakit siya tumawag. Hindi para magtanong kung kumain na ako. Hindi para magtanong kung kamusta ang aking kalusugan. Tumawag siya dahil nawala ang mga bagay na libre. Naglakad ako pabalik sa kabilang dulo ng mesa. Inabot ko ang maliit na button sa answering machine. Mute. Pinindot ko ito. Nawala ang boses. Tumahimik ang kwarto. Ang ilaw na lang ng telepono ang patuloy na kumikislap sa dilim. Ngunit wala nang tunog na lumalabas. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi sa aming barangay ay payapa. Naririnig ko ang mahinang ihip ng hangin sa mga dahon ng puno ng mangga sa bakuran. Naririnig ko ang malayong tahol ng aso. Ang mga tunog ng simpleng buhay. Mga tunog na matagal ko nang hindi napapansin dahil palagi akong abala sa pag-aalala para sa iba. Umakyat ako sa aking silid. Ang kama ay malinis at presko ang amoy ng mga bagong labang kumot. Humiga ako, dahan-dahan. Dati-rati bago ako matulog, nakatitig ako sa kisame. Iniisip ko kung ano pa ang maitutulong ko sa kanila bukas. Iniisip ko kung sapat ba ang ibinibigay ko. Ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam. May kapayapaan. Isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi ako masamang ina. Alam ko iyon sa aking puso. Ginawa ko ang lahat noong lumalaki sila. Ibinigay ko ang aking kabataan, ang aking lakas at ang aking panahon. Ngunit ngayon, oras na para sa akin. Oras na para sa aking sarili. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang katahimikan ng bahay ay hindi na malungkot. Ito ay naging isang yakap. Isang tahimik at ligtas na yakap ng gabi. Bukas, panibagong araw, may mga usapin na kailangang harapin. May mga paliwanag na siguradong hahanapin nila. Ngunit para sa gabing ito,
matutulog ako ng mahimbing dahil sa wakas nahanap ko rin ang aking pahinga. Kabanata 3, ang paghaharap sa balagsang at ang susing tambaga, 8:15 ng umaga. Maagang naging mainit ang sikat ng araw sa aming bakuran. Ngunit mas mainit ang pakiramdam ko sa aking dibdib nang marinig ko ang mabilis at mabibigat na yabag sa aming hagdanan. Si David at ang kanyang asawang si Sarah. Dumating sila ng walang pasabi, may bit-bit na galit na bakas sa kanilang mga mukha. Tumingin ako kay Sarah. Nakasuot siya ng mamahaling jacket at sa kanyang balikat ay nakasabit ang isang branded na bag. Isang bag na alam kong napakamahal, marahil ay nagkakahalaga ng 10,000 piso o higit pa. Isang halaga na sapat na upang pakainin ang isang mahirap na pamilya sa aming komunidad sa loob ng ilang buwan. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyang iyon na nakabalot sa kanyang katawan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita at galit. Hindi pa man sila nakatuntong ng maayos sa aming balkonahe. Nagsimula na siyang magsalita ng may mataas na boses. Tanong niya, ano raw ang nangyari sa bangko? Bakit daw hindi gumagana ang kanilang card? Bakit daw tila nawala ng laman ang account na ginagamit nila araw-araw? Nakatayo lang ako roon. Hawak ang aking tasa ng mainit na kape. Tumingin ako sa kanila nang may kalmado at tahimik na panlabas na anyo. Bagamat sa loob ko ay may kaunting panginginig. Ngunit alam kong oras na, hindi na ako pwedeng manahimik pa. Ininom ko ang huling patak ng kape, dahan-dahan kong ibinaba ang tasa sa maliit na mesa sa balkonahe at tumingin ako ng diretsyo sa kanilang mga mata. Sinabi ko sa kanila ang katotohanan. Ako ang gumawa noon. Ako ang nagpatigil ng lahat ng tulong sa bangko. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Sarah na mabilis na napalitan ng malaking galit. Nagsimula siyang magsalita ng mabilis at masakit. Sinabi niya sa akin na ako ay makasarili. Makasarili. Ang salitang iyon ay pumasok sa aking tainga at nagpaulit-ulit sa aking isipan. Makasarili? Ako pa ba? Ako na nagbigay ng aking buong buhay, ng aking lakas, ng aking pawis at dugo para sa pamilyang ito? Ako na nagtipid ng maraming taon para lamang may maipamana sa kanila? Naisip ko ang mga nakaraang taon. Naisip ko kung paano ako nagtipid sa pagkain, kung paano ko tinitiis ang lumang tsinelas at lumang duster, habang sila ay bumibili ng mga mamahaling bagay gamit ang aking pera. At ngayon, dahil lamang sa kinuha ko ang nararapat na sa akin, dahil lamang sa gusto kong ayusin ang aking buhay sa aking pagtanda, ako pa ang naging makasarili? Hindi ako sumigaw, hindi ako nagalit ng padalos-dalos. Tumingin lang ako sa kanila at sinabing kailangan kong ayusin ang aking pananalapi. Kailangan kong siguraduhin na mayroon akong sapat na pera para sa aking pagtanda, para sa aking mga gamot, at para sa aking pangkaraniwang pangangailangan. Sapagkat sa huli, wala nang ibang mag-aalaga sa akin kundi ang aking sarili. Nang makita ni Sarah na hindi ako natitinag sa kanyang mga salita, ginamit niya ang kanyang huling baraha. Tumingin siya sa akin ng may malamig na tingin at sinabing hindi ko na muling makikita ang aking mga apo, ang aking mga mahal sa buhay, ang mga bata na napakalapit sa aking puso. Ang banta na yon ay parang isang kutsilyo na sumaksak sa aking dibdib. Masakit. Napakasakit para sa isang lola na tulad ko. Sa aming kulturang Pilipino, ang mga apo ang natatanging kaligayahan sa aming pagtanda. Ang marinig na itatago nila ang aking mga apo sa akin ay isang napakabigat na parusa. Ngunit sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Naintindihan ko ang kanilang laro. Ginagamit nila ang pagmamahal ko sa aking mga apo upang kontrolin ako. At kung papayag ako sa kagustuhan nila ngayon, habang buhay nila akong gagamitin at aabuso. Kaya nanatili akong matatag. Tumayo akong maluwag ang dibdib, bagamat may kaunting sakit. At hindi ako humingi ng tawad. Hindi ako nakiusap. Sa sandaling iyon, napatingin ako sa kamay ni David. Hawak niya ang kanyang mga susi. At doon, sa gitna ng kanyang mga susi sa kotse at iba pang palamuti, nakita ko ang isang bagay na napakapamilyar sa akin. Isang lumang susing tambaga. Ang ekstrang susi ng aking bahay.
Ang susing iyon ay simbolo ng tiwala. Ibinigay ko iyon sa kanya noong araw na akala ko ay maaasahan ko siya bilang anak. Isang susi sa aking tahanan, sa aking pribadong buhay, sa aking pahingahan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Walang pag-aalinlangan, inabot ko ang kanyang susian at dahan-dahang hinila ang lumang susing tambaga mula sa ring. Tumingin si David sa akin, tila nagulat at hindi pumasok sa kanyang isip ang aking ginawa. Tumingin din si Sarah na tila nawalan ng salita sa kauna-unahang pagkakataon sa umagang iyon. Hawak ko na ngayon ang susing tambaga sa aking palad. Malamig ito sa simula, ngunit ramdam ko ang bigat nito. Ang bigat ng pagpapasya. Tumingin ako sa kanila nang may buong katatagan. Sinabi ko sa kanila na oras na para umalis sila sa aking bakuran. Ito ang aking bahay. Ito ang aking buhay. At mula sa araw na ito, walang sino man ang may karapatang pumasok dito nang walang aking pahintulot. Pinalabas ko sila sa aming tarangkahan. Nakita ko ang galit at pagtataka sa kanilang mga mukha habang naglalakad sila palabas, ngunit hindi na ako nag-abala pang tingnan sila ng matagal. Isinarado ko ang pinto ng aking bahay at inilagay ang trangka. Pagpasok ko sa loob, kinuha ko ang aking telepono. Isa-isa kong ibinukod ang kanilang mga numero. Inilagay ko sila sa listahan ng mga nakaharang na numero. Pinutol ko ang aming komunikasyon. Naupo ako sa aking paboritong rocking chair sa tabi ng bintana. Hawak-hawak ko pa rin sa aking kamay ang lumang susing tambaga. Tumingin ako sa labas, kung saan dahan-dahang sumisikat ang araw sa mga halaman sa aking bakuran. May kaunting lungkot sa aking puso, hindi ko iyon maipagkakaila. Ngunit kasabay ng lungkot na iyon ay isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang kapayapaan. Ang kalayaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na hawak ko ulit ang aking sariling buhay. Kapitulo 4. Ang defense ng mga bata at ang resibo sa pag-aalaga. Lumipas ang ilang araw matapos ang huling pag-uusap namin. Akala ko ay natuto na sila. Ngunit isang umaga, pagkabukas ko ng aking email, nakatambad sa akin ang isang mensahe mula kay David. Muli, ginamit niya ang kanyang lumang estilo. Umaarte na naman siyang tila isang biktima ng sitwasyon. Isinulat niya sa email na sira raw ang kanilang kotse. At dahil doon, hindi raw makakalabas ng bahay ang dalawa kong apo. Kawawa naman daw ang mga bata. Wala raw silang masakyang iba. Sa huli, humihingi siya sa akin ng 3,500 piso para raw sa pagpapagawa ng sasakyan. Napakalaki ng halagang iyon para sa akin, 3,500. Sa panahon ngayon, hindi madaling kitain ang ganoong pera. Ngunit mas masakit sa damdamin ang kanyang ginawa. Ginamit na naman niya ang aking mga apo bilang panangga. Alam kasi niyang mahal na mahal ko ang mga bata. Alam niyang madali akong maawa kapag sila na ang nadadamay. Bahagya akong napahinto. Tinitigan ko ang screen ng aking laptop. Huminga ako ng malalim at nag-isip. Hindi na ako ang dating lola na madaling mapaikot. Marami na akong natutunan sa buhay. Hindi ako nagalit. Hindi rin ako nakipagtalo sa kanya sa email. Sa halip, kinuha ko ang link ng chart ng ruta ng jeepney at bus dito sa aming bayan. Iyon lang, walang maraming salita. Isinama ko ang link sa aking reply at pinalabas na mas makakatipid sila kung magjo-jeepney na lamang muna sila. Ipinadala ko ang mensahe. Simple, diretso, at walang halong galit. Ngunit hindi pala doon nagtatapos ang lahat. Paglipas ng 2 oras, narinig ko ang mabilis at maingay na paghinto ng isang kotse sa harap ng aming bakuran. Rumaragasa ang tunog ng gulong. Nabigla ako. Sumilip ako sa bintana. Si Sarah, dumating siya, at halatang galit na galit ang kanyang mukha. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Pinuksan niya ang pinto sa likod, at literal na pinababa ang 2 kong apo. Inakay niya ang mga ito nang mabilis patungo sa aking beranda. Pagkarating sa harap ng pinto, iniwan na lamang niya bigla ang mga bata doon. Walang paalam. Walang kumatok ng maayos.
Bumalik agad si Sarah sa kanyang kotse. Sumakay at mabilis na pinatakbo ang sasakyan palabas ng aming kalye. Pumarada siya pabalik sa bilis na tila may hinahabol na sunog. Lumabas ako ng bahay at pinatuloy ang mga bata. Nalaman ko na lamang mula sa masayang kwento ng aking mga apo na nagmamadali pala si Sarah dahil may appointment siya sa isang sikat na spa sa bayan. Gusto niyang mag-relax, gusto niyang magpamassage. At para magawa iyon, itinapon na lamang niya sa akin ang kanyang mga anak. Nanginig ang aking dibdib sa awa sa mga bata, ngunit itinago ko iyon. Hindi kasalanan ng aking mga apo ang kabaliwan ng kanilang mga magulang. Kaya naman, pinalipas ko ang araw na iyon nang may ngiti sa aking mga labi. Nilutuan ko sila ng masarap na merienda. Naglaro kami sa sala. Nagkwentuhan kami tungkol sa kanilang paaralan. Naging napakasaya ng aming buong hapon. Puno ng halakhak at saya ang aking bahay. Ang init ng pakiramdam kapag kasama ang mga apo. Subalit habang naglalaro kami, may isang bagay na unti-unting nabubuo sa aking isipan. Isang plano. Isang malinaw na hangganan. Dumating ang 5:00 ng hapon. Dumating na rin si Sarah upang sunduin ang mga bata. Pumasok siya sa bahay na tila walang nangyari. Fresh na fresh ang kanyang mukha mula sa spa. Nakangiti pa siya ng bahagya. Akala siguro niya ay nalimutan ko na ang kanyang ginawang pambabastos sa akin kaninang umaga. Ngunit bago pa man niya mailabas ang mga bata sa pinto, hinarang ko siya. Kumuha ako ng isang pirasong papel. Inabot ko ito ng direkta sa kanyang kamay. Isang resibo. Isang opisyal na invoice para sa pag-aalaga ng bata. Nakalagay doon ang eksaktong oras ng aking pag-aalaga. 7 oras. At sa ibaba, nakasulat ang kabuuang halaga. 2,200 piso. 2,200. Iyon ang singil ko para sa 7 oras na pagbabantay at pagpapakain sa 2 bata. Nagulat si Sarah. Tinitigan niya ang papel at pagkatapos, bigla siyang tumawa ng malakas. Isang tawa na puno ng pang-aasar at kawalan ng respeto. "Lola, nagpapatawa ka ba?" sabi niya. "Mga apo mo ang mga ito. Maniningil ka sa sarili mong pumali?" Nanatili akong tahimik. Nakatitig lamang ako sa kanyang mga mata. Walang ngiti. Walang galit. Isang seryosong mukha lamang ng isang matandang marunong tumayo sa sariling mga paa. Nang makita niyang hindi ako tumatawa, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Napalitan iyon ng takot at pagtataka. Lumapit ako ng kaunti sa kanya. Nagsalita ako sa isang mahinahon, ngunit napakatigas na boses. "Sarah," pabulong ngunit malinaw kong sinabi. Hindi ako nagbibiro. Sinabi ko sa kanya ng napakaliwanag na kung uulitin pa niya ang ginawa niya ngayong umaga, ang iwan ng mga bata sa aking pintuan at tumakas na parang walang pananagutan. Hindi na resibo ang hahawakan niya sa susunod. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Sinabi ko sa kanya na sa susunod na mangyari ito, agad kong tatawagan ang mga pulis. At tatawagan ko rin ang barangay at ang Department of Social Welfare and Development, ang DSWD. Isusumbong ko siya sa kasong child abandonment, ang pag-iiwan at pagpapabaya sa mga bata. Nalaglag ang panga ni Sarah. Namutla ang kanyang mukha. Hindi siya nakapagsalita kahit isang salita. Kinuha niya ang resibo. Mabilis niyang inakay ang mga bata palabas ng bahay at sumakay sa kotse nang hindi man lang lumingon pabalik. Naiwan akong nakatayo sa aking beranda. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa aking mukha. Sa wakas, naintindihan na nila. May hangganan ang kabaitan ng isang lola. Kabanata 5, ang katotohanan sa likod ng bagong bapor. Nakatitig lang ako sa telepono habang tahimik na lumalamig ang kape ko sa mesa. Tumutunog pa rin ang tainga ko sa lakas ng boses ni David. Galit na galit siya. Isinisigaw niya sa akin ang tungkol sa bayarin sa nag-aalaga ng bata. Sinabi rin niya na 2 buwan na raw silang huli sa upa sa bahay. Sabi niya, kung hindi ko raw sila tutulungan, baka mapalayas sila sa bahay na iyon sa susunod na linggo. Ang sakit sa dibdib. Bilang isang ina, pakiramdam ko ay palagi akong may pagkukulang. Araw-araw, pilit kong tinitiis ang pagod para lang makapag-abot sa kanila.
Linggo-linggo, nagbibigay ako ng 30,000 piso. 30,000 piso. Malaking halaga yon para sa isang tulad kong matanda na. Isang malaking sakripisyo. Akala ko, napupunta yon sa pagkain ng mga apo ko. Akala ko, pambayad yon ng kuryente at tubig. Akala ko, pambayad yon sa upa ng bahay nila sa lungsod. Pero pagkatapos ng tawag na yon, may pumasok na duda sa isip ko. May isang maliit na boses sa loob ko na nagsasabing, parang may hindi tama. Bakit parang walang katapusan ang kakulangan nila? Bakit tuwing nagbibigay ako, lalo lang silang nagigipit? Hindi ako mapakali sa loob ng bahay. Lumabas ako sa bakuran, huminga ng malalim, pero naroon pa rin ang kaba sa dibdib ko. Kaya nagpasya akong magmaneho. Gusto kong makita ang mga apo ko. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang nangyayari sa bahay nila. Mabagal lang ang takbo ng kotse ko. Ang mga kalsada dito sa amin ay pamilyar na sa akin. Pero sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay napakalayo ng biyahe. Tahimik ang buong paligid. Ang naririnig ko lang ay ang ugong ng makina at ang sarili kong paghinga. Nang makarating ako sa kalye nila, itinabi ko ang kotse sa gilid ng kalsada. Hindi muna ako bumaba. Humawak ako ng mahigpit sa manibela habang nakatitig sa bakuran nila. At doon huminto ang mundo ko. Sa harap ng garahe nila, may nakatagilid na bagong-bagong speedboat, isang mamahaling bapor para sa dagat. Kumikinang ito sa ilalim ng araw. Napakalinis, napakalaki, mukhang napakamahal. Isang bagay na para lang sa mga mayayamang gustong magbakasyon sa Boracay o Palawan tuwing katapusan ng linggo. Napatitig ako sa bapor na yon. Hindi ako makahinga ng maayos. Bapor. Bagong bapor. Paano silang magkakaroon ng ganoong kagamitan? Sabi nila, wala silang pambili ng bigas. Sabi nila, wala silang pambayad sa upa ng bahay. Bakit may mamahaling bapor na nakatayo sa mismong bakuran nila? Iyon pala, doon pala napupunta ang lahat. Ang 30,000 piso na ibinibigay ko linggo-linggo, hindi iyon pambili ng gatas, hindi iyon pambayad sa kuryente. Ginamit nila ang pera ko para magpanggap na mayaman. Ginamit nila ang tulong ko para lang maipakita sa ibang tao na masagana ang buhay nila. Nagkukunwari silang may kaya, habang ako ay nagpapakahirap dito. Pakiramdam ko ay pumatak ang malamig na tubig sa ulo ko. Natauhan ako. Naalala ko ang lahat ng mga araw na nagtipid ako. Naalala ko kung paano ko tinitipid ang sarili kong pagkain para lang may maipadala sa kanila. Naalala ko ang panghihinayang na naramdaman ko noong mga nakaraang araw dahil hindi ko sila mabigyan ng mas malaking halaga. Naawa ako sa kanila noong una, pero ngayon, pinalitan iyon ng matinding sakit at galit. Hindi pala sila naghihirap. Sinasamantala lang pala nila ang pagmamahal ko bilang ina. Nakatitig pa rin ako sa bapor na yon. Ang kinang nito ay parang isang sampal sa mukha ko. Isang malaking kasinungalingan na nakaparada sa mismong harap ng bahay nila. Dahan-dahan kong inilagay ang kamay ko sa susi ng kotse. Inilipat ko ang kambyo at pinalabas ang kotse sa kalye nila. Hindi ako bumaba, hindi ako kumatok sa pintuan nila. Walang dahilan para magsalita pa ako sa kanila sa araw na iyon. Habang nagmamaneho ako pabalik sa bahay, naramdaman ko ang pagbabago sa loob ng dibdib ko. Ang kaunting awa na natitira sa puso ko ay unti-unting nawala. Nawala na parang usok. Hindi na ako magpapaloko ulit. Hinding-hindi na. Kabanata 6. Ang mga kasangkapan ng yumao na ipinagbili. Nakatayo ako sa harap ng aming pintuan habang nakatitig sa sirang trangkahan. Ang lumang bakal ay kinakalawang na at kailangan na talagang ayusin bago dumating ang tag-ulan. Matapos pumanaw ni Ramon noong nakaraang taon, ibinigay ko kay David ang buong toolbox ng kanyang ama. Inakala ko kasi na pahahalagahan niya iyon. Inisip ko na gagamitin niya iyon para alalahanin ang sipag at pagmamahal ng kanyang ama. Araw ng linggo noon. Naglakad ako papunta sa bahay ni David na ilang kalye lamang ang layo mula sa akin. Ang hangin ay mabigat at tila may nagbabadya na ulan. Pagdating ko sa kanilang bakuran, nakita ko si David na nakatayo sa tabi ng kanyang kotse. Sabi ko sa kanya, "David, anak, magandang umaga. Pumunta ako rito dahil kailangan ko sanang hiramin ang barena ng papa mo.
Kakumpunihin ko lang ang trangkahan sa ating bahay. Nang marinig niya ang aking sinabi, biglang natigilan si David. Hindi siya agad nakasagot. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Iniiwas niya ang kanyang tingin sa akin habang pinaglalaruan ang mga susi sa kanyang kamay. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay naging mabigat at nakatatakot. Anak, tanong kong muli sa kanya, nasaan na ang toolbox ng papa mo? Yumuko si David. Huminga siya ng malalim at sa wakas ay nagsalita. Ngunit ang kanyang boses ay mahina na tila nahihiya o natatakot. Sabi niya, "Ma, wala na po rito ang toolbox. Naipagbili ko na po iyon noong nakaraang buwan pa." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tila tumigil ang ikot ng aking mundo. Naipagbili? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang mga kasangkapan ng kanyang ama, na ipinundar nito sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng patak ng pawis at sipag, ay ipinagbili lamang? Bakit, David? Tanong ko sa kanya sa mahinang boses. Bakit mo ginawa iyon? Ipinaliwanag ni David na kailangan daw nila ng pera ng kanyang asawang si Sarah. Nasaan na ang batang tinuruan ni Ramon na humawak ng martilyo noong maliit pa siya? Nasaan na ang anak na tinuruan naming magpahalaga sa pamilya at sa mga bagay na pinagsumikapan? Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking dibdib. Hindi ito galit na gustong sumigaw. Ito ay isang uri ng lungkot. Isang malalim na lungkot na nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Naalala ko kung paano iningatan ni Ramon ang bawat kasangkapan sa toolbox na iyon. Pagkatapos ng bawat trabaho, maingat niyang pinupunasan ang bawat gamit. Inilalagay niya iyon ng maayos sa kahoy na kahon na siya mismo ang gumawa. Para kay Ramon, ang mga kasangkapang iyon ang nagpakain sa aming pamilya. Ang mga kasangkapang iyon ang nagpalaro at nagpaitaas sa buhay ni David. Ngunit para kay David at sa kanyang asawa, ang mga kasangkapang iyon ay mga lumang bakal lamang. Mga bagay na pwedeng ipagpalit sa pera. Mga bagay na pwedeng itapon para lamang sa panandaliang karangyaan at kapuri-puri sa ibang tao. Tinitigan ko si David. Nakita ko ang kanyang mukha, ngunit wala na akong nakitang bakas ng paggalang sa kanyang pumanaw na ama. Ang kanyang pagkatao ay ganap ng nabago ng kahambugan at kawalan ng utang na loob. Hindi na ako nakipagtalo. Wala na ring silbi ang magalit o sumigaw. Ang sakit na aking naramdaman ay masyadong malalim para daanin sa mga salita. Tinalikuran ko ang aking anak. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa aking sasakyan. Narinig ko pa ang pagtawag ni David sa akin, ngunit hindi na ako lumingon pa. Pumasok ako sa kotse, inihinto ang pinto at dahan-dahang pinatakbo ang sasakyan pabalik sa aking tahanan. Habang nagmamaneho ako, ang mga luha sa aking mga mata ay dahan-dahang pumatak. Hindi ako umiiyak para sa sirang trangkahan. Umiiyak ako para sa aking asawa na si Ramon. Umiiyak ako dahil sa sakit na malaman na ang aming sariling anak ay tuluyan nang nakalimot sa kanyang pinagmulan. Ang mga kasangkapan ng aking asawa ay nawala na, ngunit ang mas masakit, nawala na rin ang puso at kaluluwa ng aking anak. Kabanata 7. Ang kalayaan sa kubo sa tabi ng lawa at ang bagong susi. Habang nakaupo ako sa aking beranda at umiinom ng mainit na kape, bigla kong naalala ang aming rest house sa may lawa sa Laguna, ang aming munting bakasyunan. Sa loob ng maraming taon, parang nalimutan ko na kung kanino talaga nakapangalan ang bakasyunang iyon. Si Sarah, ang aking manugang. Palagi na lang niyang ginagawang sariling pagmamay-ari ang kubong iyon tuwing tag-init. Dumadating sila ng pamilya niya na parang sila ang may-ari. Hindi man lang nagpapaalam. Hindi man lang nagtatanong kung libre ba ang bahay. Bawat bakasyon, naroon sila. Naiiwan pa ang kanilang mga kalat, ang mga maruruming damit, at ang mga walang laman na lalagyan ng pagkain na ako rin ang naglilinis pag alis nila. Dati, nanahimik na lang ako. Ayokong magkaroon ng away sa pamilya. Ayokong magmukhang masamang biyenan. Subalit noong umagang iyon, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Isang tahimik na desisyon. Sapat na. Sobra na. Pumasok ako sa loob ng bahay, kinuha ang mga susi ng kotse at nagmaneho.
3 oras ang biyahe patungo sa lawa. Mahaba ang biyahe, ngunit hindi ako nakaramdam ng pagod. Sa bawat kilometrong nadadaanan ko, habang nakatitingin sa mga puno ng niyog sa gilid ng kalsada, nararamdaman ko ang unti-unting pagbabalik ng aking lakas. Ang hangin nagmumula sa lawa, malamig, presko, at nagbibigay ng kalayaan. Pagdating ko sa kubo, tahimik ang paligid. Ang amoy ng sariwang hangin at ang huni ng mga ibon ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit nang pumasok ako sa loob, naroon pa rin ang mga bakas ng kawalan nila ng respeto. Ang mga mamahaling damit ni Sarah ay nakasabit sa cabinet. Ang mga kagamitan sa pangingisda ng aking anak at ng kanyang mga kaibigan ay nakakalat sa sala. Maging ang mga sapatos nilang pang-hiking nakatambak lang sa sulok, inakala siguro nila na ang lugar na ito ay para sa kanila magpakailanman, na ako ay magiging tahimik na lang palagi. Ngumiti ako ng dahan-dahan. Kinuha ko ang malalaking itim na plastic bag para sa basura. 1 bag, 2 bag, 3 bag. Isa-isa kong itinaon at inimpake ang lahat ng kanilang mga gamit. Ang mga mamahaling baro ni Sarah, ang mga jacket, ang mga branded na sapatos. Lahat ng iyon ay ipinasok ko sa plastic bag. Pati ang mga mamahaling gamit sa pangingisda at mga accessories ng aking anak. Walang natira. Nakaipon ako ng 14 na malalaking plastic bag. 14. Dinala ko ang lahat ng iyon sa labas at maayos na inihanay sa beranda. Malinis na ang loob ng kubo. Sa wakas, nakakahinga na uli ang bahay. Pagkatapos noon, tinawagan ko ang isang lokal na karpintero at lock technician sa bayan. Pagdating niya, naging malinaw at mabilis ang aking utos. Pinalitan namin ang lahat ng plaka at lock ng mga pinto. Ang pinto sa harap, ang pinto sa likod, pati na rin ang mga pintuan sa kwarto. Bawat lumang susi na hawak ni Sarah at ng aking anak ay wala ng silbi, hindi nagagana, kailanman. Habang ginagawa ng karpintero ang kanyang trabaho, may dumating na isang matandang mag-asawa, mga retiradong guro mula sa Maynila. Naghahanap sila ng tahimik na lugar na mauupahan para sa buong panahon ng tag-init. Nabalitaan nila sa bayan na baka bakante ang aking kubo. Napakabait nilang kausap, marunong gumalang, marunong magpahalaga sa ari-arian ng iba. Hindi ako nag-atubili. Doon mismo, nagkasundo kami. Nagpirmahan kami ng kontrata para sa pag-upa nila sa buong tag-init. Inabot nila sa akin ang ibinayad nilang renta. 20,000 piso kada buwan. Sa kabuuan para sa tag-init, umabot ito sa higit 60,000 piso. Isang malaking halaga. Ang perang iyon ay labis-labis pa upang pambayad sa real property tax o amilyar ng aming rest house para sa susunod na 5 taon. 5 taon na libre sa isipin ang buwis. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagbabayad ng buwis habang sila ang nagsasaya at nagkakalat. Ngayon, ang mismong bahay na ang nagbabayad para sa sarili nito. Bago ako umalis, inabot ko sa mabait na mag-asawa ang isang hanay ng mga bagong susi. Iningatan nila ito ng may ngiti at pasasalamat. Magiliw silang nagpaalam sa akin. Pumasok ako sa aking kotse. Sa aking kandungan, naroon ang panibagong set ng mga susi para sa akin. Hawak ko ang mga iyon sa aking kamay. Ang lamig ng bakal ng mga bagong susi ay nagbigay sa akin ng init sa puso. May tunog ang mga susi habang nag-uumpugan sila. Kalansing ng kalayaan. Kalansing ng dignidad. Susi. Ang simpleng bagay na ito, ang nagpapatunay kung kanino talaga ang tahanang ito. Inihinto ko ang kotse sa tabi ng kalsada habang nakatanaw sa lawa bago tuluyang umuwi. Ang tubig ay tahimik at kumikislap sa ilalim ng araw. Napatingin ako sa salamin ng kotse. Nakita ko ang aking sarili. Hindi na ako ang matandang babae na madaling tapakan. Hindi na ako ang biyenan na palaging tumatahimik na lang para walang gulo. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Isang ngiting matagal nang nawala, ngunit ngayon ay nagbalik na. Isang ngiti ng totoong tagumpay at kapayapaan ng isip.
Binuhay ko ang makina ng kotse at nagmaneho pa uwi. Sa pagkakataong ito, magaan ang aking pakiramdam. Alam ko sa aking sarili, ito pa lamang ang simula ng aking bagong buhay. Kabanata 8. Ang paggulat sa araw ng mga bayani. Maliwanag ang sikat ng araw nung umagang iyon. Ang simoy ng hangin sa aming nayon ay may halong lamig at freshness. Iyon ang linggo ng Memorial Day, isang araw kung kailan ang karamihan sa mga pamilya dito sa atin ay nagkakatipon-tipon, nagluluto ng masasarap na pagkain, at nagkukwentuhan sa ilalim ng mga punong kahoy. Nakaupo ako sa aking beranda habang humihigop ng malamig na lemonade. Kasama ko ang aking matalik na kapitbahay at kaibigan na si Aling Rosa. Tahimik ang paligid. Maririnig mo lang ang huni ng mga ibon at ang mumunting tawa ng mga batang naglalaro sa malayo. Napakatahimik, napakapayapa, ngunit alam ko, sa mga sandaling iyon, may isang malaking bagyo na nag-aabang sa kabilang dako ng bayan. Biglang tumunog ang aking telepono. Ang tunog nito ay tila gumising sa tahimik na umaga. Tiningnan ko ang screen. Si David, ang aking anak, huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong pinindot ang answer button at inilagay ang telepono sa aking tainga. Inay! Ang boses ni David ay puno ng galit at pagmamadali. Walang man lang kumusta, walang paggalang. Dumiretso agad siya sa kanyang reklamo. Inay, ano ba itong nangyayari? Yung susi! Hindi mabuksan ang pintuan ng bahay sa tabing lawa. Humigop ako uli ng aking lemonade. Pinakinggan ko lang ang kanyang boses. Sa likod niya, maririnig ko ang ingay ng maraming tao. Mga boses ng mga kabataan, nagtatawanan, nagrereklamo, at nag-iingay. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Sarah noong isang linggo. Ang aking apo, nagplano pala siya, kasama ang 10 sa kanyang mga kaibigan, na magbakasyon sa aking bahay sa tabing lawa. Mag-ihaw daw sila ng barbecue, iinom, at magsasaya ngayong holiday. Ang akala nila, bukas ang bahay para sa kanila. Ang akala nila, libre ang lahat, tulad ng dati. Inay, nakikinig ka ba? Sigaw uli ni David. Nandito kami sa harap ng pinto, dalang-dala ni Sarah ang lumang susi. Pero ayaw gumana, nasaan ang ekstrang susi? Ibigay mo sa amin ang code ng padlock? Tahimik lang ako, walang galit sa aking puso, kundi isang malalim na kapayapaan. David, mahinang tugon ko. Bakit kayo nandyan? Anong bakit kami nandito? Galit na sagot ng aking anak. Holiday ngayon, inay. Gusto ng mga bata na magsaya. 20,000 piso pa man din ang nagastos ni Sarah para sa mga pagkain, sa mga karne, at sa mga inumin. Tapos hindi kami makapasok? 20,000 piso. Napangiti ako ng bahagya. Naisip ko, noong mga panahong kailangan ko ng tulong para sa aking mga gamot, wala silang maibigay kahit piso. Ngunit para sa isang party, sa isang araw na kasiyahan, nakakahanap sila ng malaking halaga. Nakinig lang si Aling Rosa sa tabi ko. Tumango siya ng dahan-dahan, na tila naiintindihan ang bawat emosyon na nararamdaman ko. David, wika kong muli, ang boses ko ay kalmado, walang pangangatog. Hindi na ninyo mabubuksan ang pintuang yon. Ano? Anong pinagsasabi mo, inay? Nasaan ang susi? Wala sa akin ang susi, sagot ko. At kahit ibigay ko sa iyo ang lumang susi, hindi na iyon gagana. Pinalitan ko na ang lahat ng bodega at trangka ng bahay. Natahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Sarah sa malayo, umiiyak, nagtatapon ng galit. Papa, ano daw? Rinig kong sigaw ni Sarah. Mainit na dito sa labas. Ang mga pagkain natin masisira sa sasakyan. Sabi mo okay lang tayo dito. Muling nagsalita si David. Sa pagkakataong ito, mas mabigat at mas matalim ang kanyang boses. Inay, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Nakakahiya sa mga bisita ni Sarah. Ibigay mo na ang tamang susi. O baka naman gusto mong sirain ko na lang ang pintuan? Isang banta, isang pamilyar na banta. Sa mahabang panahon, ginagamit nila ang pananakot upang makuha ang gusto nila. Kapag nagalit sila, ako ay tatalima. Kapag nag-alala ako, ibibigay ko ang lahat. Ngunit hindi na ngayon. Ang matandang babae na laging sumusunod ay wala na.
Kung sisirain mo ang pintuang iyon, David, kalmado kong sinabi, mangyayari ang dalawang bagay. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa malawak na halamanan sa aking bakuran. Unang-una, hindi mo na mabubuksan ang pinto dahil matibay ang bagong bakal na inilagay doon. At pangalawa, sa loob ng 5 minuto, darating ang mga pulis. Pulis? Gulat na tanong ni David. Tawagan mo ang pulis sa sarili mong anak at apo? Hindi ko na kailangang tumawag, sagot ko. Ang bahay sa tabing lawa ay naiparenta ko na. May nakatira na doong ibang pamilya simula pa noong nakaraang buwan. Sila ang nagbabayad ng renta buwan-buwan. At sa ilalim ng batas, ang pagpasok ninyo ng walang pahintulot ay tinatawag na trespassing. Kapag nasira ninyo ang pinto, itinuturing iyon na pagnanakaw at pagsira sa ari-arian ng iba. Narinig ko ang mabilis na paghinga ni David. Nawalan siya ng salita. Ang kanyang matapang na boses ay biglang nawala. Nirentahan mo ang bahay? Bulong niya. Tila hindi siya makapaniwala. Paano ang mga bata? Paano ang party ni Sarah? Ang bahay na yon ay akin, David, paalala ko sa kanya. Akin. Hindi iyon pampublikong pasyalan. Hindi iyon resort na pwede ninyong puntahan kapag gusto ninyo, habang ako ay nakakalimutan ninyo sa mga karaniwang araw. Sa kabilang linya, maririnig na ang malakas na pag-iyak ni Sarah. Inaapi tayo ni Lola. Papa, wala tayong mapupuntahan. Ang mga kaibigan ko nakatingin sa akin. Naramdaman ko ang konting lungkot sa aking dibdib. Hindi dahil sa nasira ang kanilang party, kundi dahil sa labis na kalayawit at kawalan ng paggalang ng aking pamilya. Akala nila, ang mundo ay umiikot sa kanila. Akala nila, ang aking mga ari-arian ay para lang sa kanilang kaginhawaan. Umuwi na kayo, David, huling sinabi ko. Huwag ninyong subukang sirain ang pinto, dahil ang bagong nangungupahan doon ay may kontak sa barangay at sa kapulisan. Huwag ninyong ipahiya ang inyong sarili. Inay, pakinggan mo ako. Hindi ko na pinatapos ang kanyang sasabihin. Dahan-dahan kong inilayo ang telepono sa aking tainga. Pinindot ko ang pulang buton. Tapos na. Inilagay ko ang telepono sa ibabaw ng mesa. Tumahimik uli ang paligid. Ang hangin ay patuloy na umihip ng malamig. Tumingin sa akin si Aling Rosa. May ngiti sa kanyang mga mata, isang ngiti ng paghangad at suporta. Mabuti ang ginawa mo, mahinang sabi ni Aling Rosa. Kailangan din nilang matuto. Inabot ko ang aking baso ng lemonade. Ang lasa nito ay tamang-tama. May kaunting asim, ngunit may tamis na nagiiwan ng kaginhawaan. Itaas ko ang aking baso habang nakatingin sa malayo. Para sa kapayapaan, bulong ko sa aking sarili. Uminom ako ng dahan-dahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang kalayaan ng isang matandang babae na natutong tumayo para sa kanyang sarili. Kabanata 9. Ang pagbabalik ng kapayapaan at ang aral ng hangganan, 6 na buwan na ang nakalipas. Ang panahon sadyang mabilis lumipas, ngunit ang mga aral na iniiwan nito ay nananatiling nakatatak sa ating mga puso. Kailan lang, matinding bagyo ang dumaan sa buhay ng pamilya ng anak kong si David. Ang mga maling desisyon na itinanim nila noong mga nakaraang buwan, ngayon ay nagbunga na ng kapaitan na kailangan nilang lunukin. Ibinenta nila ang kanilang speedboat. Iyong sasakyang tubig na ipinagmalaki pa nila noon, nabenta lang sa napakababang presyo. Lugi, sobrang lugi. Pero wala silang magawa, kailangan nilang pambayad iyon sa mga naipong utang sa bahay at mga bayarin na hindi na nila kayang takpan. Si Sarah naman, ang aking manugang, napilitang kanselahin ang kanyang membership sa mamahaling country club. Iyong club na dating ipinagmamayabang niya sa kanyang mga kaibigan, ngayon ay kailangan na niyang talikuran. Hindi lang iyon, naghanap din siya ng part-time na trabaho. Sa wakas, natutunan din nilang harapin ang katotohanan ng buhay. Ang pera, kapag hindi pinaghirapan at ginastos sa walang katuturang bagay, ay madaling mawawala na parang bula. Isang hapon, habang nagtitimpla ako ng mainit na kape sa aking kusina,
narinig ko ang kumatok sa pintuan. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si David. Nakatayo siya doon, may hawak na isang pumpon ng mga bulaklak. Mga paborito kong bulaklak. Nakatungo ang kanyang ulo, halatang nahihiya at mabigat ang loob. Ang kanyang mga mata puno ng pagod at pagsisisi. Tumingin siya sa akin at sa mahinang boses humingi siya ng tawad. Sabi niya, "Inay, patawarin mo ako. Napatitig ako sa aking anak. Ang puso ng isang ina, kailanman ay hindi naghahangad ng masama para sa kanyang dugo't laman. Masakit para sa akin na makita siyang nahihirapan. Ang sarap sanang yakapin siya. Ang sarap sanang sabihin na, 'Halika sa loob, anak, kakalimutan na natin ang lahat.' Ngunit pumasok sa isip ko ang salitang hangganan. Hangganan. Isa itong salita na napakatagal kong kinatakutan. Dati, akala ko ang pagmamahal ay ang pagbibigay ng lahat. Walang ititira sa sarili, walang hangganan. Pero mali ako. Ang pagmamahal na walang hangganan ay nagdudulot lang ng pag-abuso. Nagdudulot lang ng kawalan ng galang. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Hindi ko siya pinapasok sa loob ng bahay. Mananatili kami rito sa pintuan. Sinabi ko sa kanya, nang may mahinahong boses ngunit may paninindigan, na mahal ko siya, siya ang anak ko. At bilang ina, nakahanda akong magbukas ng pinto para sa kanya. Para sa kanyang pagmamahal, para sa kanyang kwento, para sa isang tasa ng kape at kwentuhan ng pamilya. Ngunit lininaw ko sa kanya, hindi ko na kailanman bubuksan ang pintong ito para sa pera. Hindi ako bangko. Hindi ako isang ATM na pwedeng lapitan kapag kailangan lang ng pera. Ang aking ipon, ang aking pamana, ay hindi para ipambayad sa kanilang mga maling luho. Kung papasok siya sa bahay ko bilang aking anak, bukas ang aking puso. Pero kung papasok siya bilang isang taong humihingi ng tulong pinansyal para sa kanyang mga kapritsyo, mas mabuting manatili na lang siya sa labas. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha. Hindi na siya nakipagtalo pa. Tumango siya, inilapag ang mga bulaklak sa mesa sa beranda at dahan-dahang tumalikod. Masakit? Opo. Sobrang sakit para sa isang ina. Ngunit iyon ang tamang gawin. Kailangan niyang matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa kabila ng lahat, hindi ko pinutol ang aking ugnayan sa aking mga apo. Silang mga bata, wala silang kasalanan sa mga pagkakamali ng kanilang mga magulang. Kada 2 linggo, nakikipagkita ako sa aking mga apo sa parke sa aming bayan. Doon, sa ilalim ng rilim ng mga puno ng ilang-ilang, naglalaro kami. Bumibili ako ng sorbetes para sa kanila. Nakikinig ako sa mga kwento nila tungkol sa paaralan. Sa malayo, nakikita ko si Sarah. Nakaupo siya sa isang bench, nagmamasid mula sa malayo. Hindi siya lumalapit, at hindi ko rin siya pinapalapit. May kasunduan kami. Ang oras na ito ay para sa akin at sa aking mga apo lamang. May respeto na ngayon, may distansya, at sa distansyang iyon, nakatagpo kami ng kapayapaan. Ang perang pinapaupahan ko mula sa aming lumang bahay sa tabi ng lawa na dating pinag-aagawan nila, ngayon ay ginagamit ko na para sa aking sarili. Kamakailan lang, nakipag-usap ako sa aking matalik na kaibigan. Nagplano kami, nagbayad na ako ng down payment para sa isang cruise ship trip sa susunod na taon. Isang paglalakbay sa dagat na matagal ko nang pinapangarap. Nais kong makakita ng ibang lugar. Nais kong makalasap ng sariwang hangin sa gitna ng karagatan, kasama ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking bahay. Malamig ang hangin ng hapon, hinahawakan ko ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Sa wakas, nahanap ko rin ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi ibig sabihin na walang problema. Ang kapayapaan ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na sabihing, hanggang dito lang. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi pagiging maramot. Ito ay pagpapakita ng paggalang sa sarili. Kapag iginalang mo ang iyong sarili, doon ka palang tunay na igagalang ng ibang tao, maging ng sarili mong mga anak. Nangiti ako sa aking sarili. Malayang-malaya ang aking pakiramdam. Ang buhay sa edad na ito ay hindi pala paghihintay na lamang sa pagtatapos. Ito pala ay isang bagong simula.
Isang simula kung saan ako na ang humahawak ng aking sariling buhay, may payapang puso at may buong pagmamahal sa aking sarili. Mababanaag ko na ang paglubog ng araw, ang kulay kahel na langit ay nagbibigay ng kakaibang init sa aking puso. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming lumang bahay, habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang hangin galing sa dagat, napakapayapa, napakatahimik. Dati, sa mga ganitong oras, punong-puno ng kaba ang aking dibdib. Iniisip ko kung paano ko tutulungan si David at si Sarah. Iniisip ko kung paano ko babayaran ang mga utang na hindi ko naman ginawa. Utang para sa sasakyang tubig. Utang para sa luho. Mga utang na umaabot sa daan-daang libong piso. Araw-araw, pilit kong ibinigay ang lahat dahil akala ko iyon ang ibig sabihin ng pagiging isang mabuting ina. Pero mali ako. Ang pagmamahal na walang hangganan ay hindi tunay na pagmamahal. Ito ay pagpapalaki lamang ng mga anak na hindi marunong tumayo sa sariling mga paa. Ngayon, 6 na buwan na ang nakalipas. Nagbago ang lahat ng matutunan kong sabihin ang salitang iyon? Hindi. Isang simpleng salita. H-I-N-D-I. Hindi. Pero napakabigat bitawan. Nang sabihin ko iyon kay David, nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Masakit para sa akin. Sobrang sakit. Umagos ang aking mga luha noong gabing iyon. Ngunit iyon ang pinakamagandang bagay na ginawa ko para sa kanya at para sa aking sarili. Ngayon, unti-unti na silang natututong mabuhay ng ayon sa kanilang kakayahan. Nagbenta sila ng mga gamit na hindi kailangan. Nagsimulang magtipid. Si Sarah ay nagtatrabaho na rin. Ang buhay nila ay hindi na tulad ng dati, ngunit mas totoong buhay na ito ngayon. At ako, nahanap ko na rin ang akin. Ang perang natatanggap ko mula sa paupahang bahay sa tabi ng lawa, 10,000 piso buwan-buwan, ay akin na talaga. Hindi na ito napupunta sa mga luho ng iba. Noong 1 linggo, naglakbay ako patungong Maynila kasama ang aking matalik na kaibigan. Nagbayad kami ng down payment para sa isang cruise ship trip sa susunod na taon. Isang paglalakbay sa dagat. Pangarap ko ito simula pa noong kabataan ko. At sa wakas, matutupad na rin. Tuwing 2 linggo, nakikipagkita ako sa aking mga apo sa parke, bumibili kami ng sorbetes. Naglalaro kami sa ilalim ng mga puno. Naroon si Sarah sa malayo, nagmamasid. May respeto, may tamang distansya. At sa distansyang iyon, natagpuan naming lahat ang kapayapaan. Sa mga kapwa ko lola at lolo na nakikinig, huwag ninyong kalimutan ang inyong sarili. Ang ating mga anak ay may sarili ng buhay. Ang tungkulin natin sa pagpapalaki sa kanila ay tapos na. Ang natitirang mga tao ng ating buhay ay hindi para maging kasangkapan lang ng iba. Ito ay para sa ating kapayapaan. Ang maglagay ng hangganan ay hindi pagiging maramot. Ito ay pagpapakita ng paggalang sa sariling buhay na ibinigay ng may kapal. Ngumiti ako at humigop ng mainit na tsokolate. Ang hangin ay malamig, ngunit ang aking puso ay punong-puno ng init at kalayaan.